no less than the former President Rodrigo Duterte ang naka-identify ng mga indicators at pattern sa paggamit ng authoritarianismo at paghiwalay sa demokratikong proseso ng gobyernong Marcos nang siya'y mag-press conference sa Davao City 3 weeks or almost a month ago. Matalas ang obserbasyon na ito ni former President Duterte. Una niyang nakita ito dito sa mga panggigipit sa mga nag-apply ng permit for peaceful assembly and rally, sinundan ng napaka-iskandaluso na abusadong illegal na pagsuspend sa gobernador ng Davao del Norte kay Governor Hubahib. Sinundan pa ng pagtawag sa mga organizers sa Dumaguete, sa Bulacan, and even po ang mga kasong ginamit kay Pastor Tibuloy, ang panggigipit sa SMNI na illegal ang mga order ng NTC, bulag-bulagan at kunwari tami-tameme at walang pakialam ang Marcos government. Eric at Garapalan, Attorney Harry Roque. At ngayon, tinatakot tayo na pag bumalik tayo sa Liwasang Bonifacio, ay i-disperse at aaristohin ang mga leaders natin. Natapos lang termino ni General Acorda sa PNP nang inilagay ni Tambaloslos ang kanyang matabata na Chief of the Philippine National Police na si General Marbel ay walang kahihiyan na hindi nila kinikilala ang saligang batas at mga karapatang ginagarantiyan ng pinakamataas na batas. How dangerous are we trading the times right now into the actual authoritarian rule of the Marcos Jr. government without using the declaration of martial law pero with the semblance na kunwari illegal ang ginagamit nila sa atin? Isa lang po masasabi ko, again, dapat matuto sa kasaysayan. Talaga naman pong hinataw nila ang mga peaceful assembly noong panahon ng Marcelo. Lalo sila nang hataw ng mga peaceful assembly, lalong dumami ang taong bayan na sumapi sa mga peaceful assembly na yan at dumating sa punto na hindi na nila mahataw ang kahit sino dahil pag hinataw nila, talagang lulubog na ang gobyerno. Papunta na po tayo ngayon. So ang aking hamon sa mga pulis, kung akalain nyo ng paghataw sa mga tao na naninindigan sa kanilang karapatan para mapayapang magtipon-tipon ay makakatakot sa taong bayan, ang kasaysayan po nagpapakita na lalo mong supilid na karapatan, lalong pinaninindigan ng taong bayan at darating ang punto na hindi nyo na sila mapopwedeng masupil. Pero at the same time, naniniwala po ako na ating mga kasundalihan, ating mga kapulisan, alam din po nila kung anong tama at mali. At nung minsan po na sila'y ginamit ng isang diktador, ay dumating ang araw na nanindigan sila laban sa diktadurya. So ang aking panawagan ngayon sa ating kasundaluhan, naroon na naman po tayo sa ating kasaysayan na tinatawag kayo ng tadhana na kinakailangan manindigan na po kayo sa tama. Kinakailangan po sundin ang inyong at ipatupad ang inyong sinumpaang katungkulan na itataguyod nyo ang saligang batas kasama na po ang karapatang pantao ng ating mga mamamayan. Noong panahon po ng Nazi Germany, yung mga kasundaluhan na nagsabi na wala kaming sala dahil sumunod lang kami sa mga illegal na orders, sila po ay naparusahan din at napatawan ng parusa. Dahil ang sabi ng Nuremberg Tribunal, may sapat na pag-iisip naman ang mga kasundaluhan at mga kapulisan kung ano ang susundin at hindi nilang susundin. Ang order na supilit ang karapatan ng mga mamamayan ay illegal. At kapag sinunod po yan, magkakaroon sila ng paninindigan, magkakaroon sila ng pananagutan. Pero naniniwala po ako dahil ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan ay galing din sa hanay ng mga mahihirap na hindi nila magagawa yung nangyari ng nakaraan. Nahahatawin nila ang mga inosenteng sibilyan na naninindigan lang sa kanilang mga karapatan. Darating po ang punto na kinakailangan ang ating kasundaluhan, ang ating pulisan magdesisyon kung sila ay susunod o hindi sa isang illegal na order. Ayun. Ma'am, Attorney Harry Roque, do you now declare in this program sa Pilipinas Ating Mahal special episode na dapat maganda ng mga mamamayan kasi mukhang hindi na titigilan ng Marcos government ang despotiko, tiraniko at otoritarian na paghahari-harian niyang ito kung hindi lalakas at aalagwa ang daluyong ng mga pagkilos at pagtutol ng mamamayan? Are you of the same line of thought of former President Rodrigo Duterte na doon na siya papunta or humantong na siya sa ganong antas dahil wala na siya sa mabuting pag-iisip dahil ang kanyang decision-making process at ang thought process niya influensyado ng sinasabing involvement niya sa pag-abuso sa droga? Malinaw na po na dumating tayo sa punto na ang junior ng senior ay hindi po interesado dalinisin ang kanilang pangalan sa ating kasaysayan. Malinaw na po na ang junior ay sumusunod sa yapak ng ama na siya po ay
nagiging diktador at sumusupil sa karapatang pantao ng ating mga mamamayan. At malinaw na po na kinakailangan manindigan ng taong bayan laban sa pagsupil ng kanilang karapatan, dahil kung hindi, mababaliwala po yung mga karapatan na yan. At malinaw na po na dumarating na tayo sa punto bilang employer ng presidente, kinakailangan magdesisyon na kung sisisantihin o hindi ang presidente na tumalikod sa sinumpaang katungkulan na itataguyod ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Klaro, Ma'am Lorraine. Spokes, no, sa kasaysayan ng mundo, ang tinatawag na Dark Ages, ang pinaka landmark niya ay pagka-ignorante, no, walang impormasyon. But right after that, which is what is happening now, yan ang isinasalaksak ni Junior sa Pilipino, na maging ignorante kayo, kasi pag ignorante kayo, mas madali kayong manipulahin. Pero Spokes, pagkatapos ng Dark Ages, nagkaroon ng Renaissance, ibig sabihin Enlightenment, Age of Enlightenment. But it's a peculiar time, itong age na ito, kasi age of information, game changer siya. So habang nandito ang dark chapter, nandito ang enlightenment, no? Tayo alam natin nangyayari ngayon. So Yes. Spokes, ko sa iyo, no? Because you're a student of history. Ano ba nangyayari kapag ganito? Sino ba ang nananalo? Ang isang despotikong drug addict or ang taong bayan? Ang kasaysayan po ay nagturo na sa atin na ang mga diktador, lahat po yan ay sinutsugi ng taong bayan. Tama. Hindi payag ang mga mamamayan dahil sila ay tao na hinugis ng Panginoon sa kanilang imahe, na baliwaliin at supilin ang kanilang mga karapatan na ibinigay ng Diyos at nakasaad sa ating saligang batas. Wala pong diktador na nagtagal. Ang katunayan po, ang mga diktador pagdating sa dulo, nakakulong at napaparusahan. At darating din po tayo sa puntong yan.